napakalalim at napaka-grand na message ng song, Because He Loves Us So. Hindi ho tayo nagsasawa sa song na yan, no? Yan po ay galing sa awit na Then Came Sunday. At naalala natin noon na yan po ay ating kinantata. At hanggang ngayon, yan po ang mensahe na ating dinadala. At yan po ang John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Muli po ay narito na naman tayo. Napakabilis ng panahon. Ngayon po ay unang linggo ng buwan ng Abril, no? At talagang parang kailan lang, parang kasisimula pa lang ng 2024. Ngayon ay natapos na ang first quarter. So ngayon po ay magsisimula na tayo sa pangalawang quarter. Time flies so fast. Sabi ng iba, tempus fugit. Napakabilis ng panahon, napakabilis, no? Kaya parang yung pagbilis ng panahon na lumilipas sa ating mga buhay, parang minsan ay ang bilis, no? Talaga namang parang kailan lang, parang kahapon lamang. So ngayon, sa ating pong pagpapatuloy ay ninanais po natin na ang ating pag-aaral sa ating iglesia ay may mas malalim na approach sapagkat narito pa po tayo sa 2 Corinthians at gusto po nating makita at maramdaman kung ano po ang nasa loob ni Apostle Paul nung panahon na siya po ay naglilingkod doon po sa lugar ng Corinth. No? So marami na po tayong napag-aralan, marami na po tayong natunghaya ng mga mahalagang mga aral from Elder, from Deacon Manny, from Deacon Al, at ito pong darating na huling limang mensahe. Tayo po ay aabot pa ng first Sunday ng May para po matapos po natin ang aklat ng 2 Corinthians. So, tinitingnan po natin na ito po ay makakapagbigay po sa atin ng maliwanag na pananaw na kapag sinabi pong 2 Corinthians, alam po natin yung nilalaman ng aklat na ito. So, ngayong umaga, ang ating pong titingnan ay ito po ay nagbigay na rin ng hint ng mga unang mga chapters, pero merong 4 na chapters, chapter 10, 11, 12, and 13, na ito po ay may patungkol sa tinatawag na pagpapaliwanag ni Apostle Paul, patungkol po sa tinatawag na kanyang sagot, no? Doon po sa mga problema, doon po sa mga naging akusasyon sa kanya, sapagkat hindi po ito malayo sa panahon natin ngayon. Alam niyo ba na ang gawain ng Panginoon magmula nung umpisa hanggang ngayon ay talagang ito po ay tinututukan ng kalaban. Meron po tayong adversary at yan po ay walang iba kundi yan ang pangalan. Si Satan ay, ang ibig sabihin ng Satan ay adversary, ibig sabihin kalaban. All the way from the book of Genesis makita natin at doon po of course unang-una ay talagang everything was good. Ang sabi po ng Bible ay, ang lahat ay nilikha ng Panginoon na maayos. Okay? Naalala niyo po yun. Ang sabi ng chapter 1 in Genesis verse 31, and everything that the Lord has created, everything was very good. Naalala niyo yun? So, ang sabi po natin, magandang assumption, magandang kaisipan, no? Bagamat hindi naman sinasabi ng Biblia. So pwede po nating sabihin na ang pagbagsak ng kalaban, okay, ng adversary, kalaban natin, kalaban ng Diyos, ang pagbagsak ni Lucifer, ang pagbagsak ni Satan, at siya'y naging Satan, ay pagkatapos niyang mai-proclaim, mai-declare that everything was very good. So pwede po nating sabihin na yan ay nangyari pagkatapos ng lahat sapagkat doon po natin makikita sa chapter 3 ng Genesis, nagsimula ang tinatawag na temptation. So naroon ang tinatawag na tukso. Naroon ang tinatawag na in a way, naging pagsubok, in a way, naging
naging temptation. So parang sabi nga natin pwede silang tingnan sa dalawang anggulo. So here we find ourselves. Sa ating buhay, sa ating paglilingkod sa Panginoon, ikaw man ay naglilingkod ng tapat, ang ating iglesia, tayo man ay magkakasama, naririyan pa rin ang kalaban upang talagang bigyan niya, no, ng blow, bigyan niya ng dagok ang ating buhay hanggang sa tayo ay talagang bumagsak. But then, when we go back to the book of James, makita po natin na in living the Christian life, ay talagang mahalaga sa atin na tayo po ay nakatutok lamang sa ating Panginoong Jesus. Now, dito po sa chapter 10 ng 2 Corinthians, meron pong isang theologian na ang pangalan niya po ay Eugene Peterson. Siya po ay nagkaroon ng time to make his own translation ng buong Biblia, actually. Ng buong Biblia. At gustong-gusto ko yung kanyang kung paano niya translate, kung paano niya ito ay isinalin sa napakasimpleng English. Now, palagay ko, kapag tayo ay may gamit ng King James o kaya New King James, ay parang medyo mahirap intindihin sa unang basa. Kanina, natuwa ako sapagkat binasa ng kapatid na Joel from Tagalog, ay nakaka-relate tayo, lalo na pag sinasabi ng kapatid na Joel na verse 1, verse 2, nasusundan natin sa ating mga verses from English at nakita natin sa ating lingwahe na kumbaga parang merong hugot si Apostle Paul. Meron siyang pinagdaraanan, meron siyang nararanasan. At yung kanyang nararanasan ay maaring pwede nating maging larawan din ng ating nararanasan sa ating mga buhay sapagkat tayong lahat ay magkakasama sa paglilingkod sa Panginoon. Tingnan niyo po ang sinabi ni Eugene Peterson from The Message. Now, pag meron po kayong nakitang ganitong Bible o kaya The Message, yan po ay si Eugene Peterson. Okay? Siya po ay kinuha na ng Panginoon na recently at nag-iwan po ng napakaraming magagandang aklat, no? Lalo na't pagdating sa Christian life. Tingnan niyo po, no? Tingnan niyo po inyong mga Bibles and then babasahin ko po at kung gusto niyo makinig lamang ay pakinggan niyo po ako. And now, a personal but most urgent matter. I write in the gentle but firm spirit of Christ. I hear that I am being painted as cringing and wishy-washy when I'm with you, but harsh and demanding when at a safe distance writing letters. Ba, napakaliwanag, no? Ang sabi niya, please don't force me to take a hard line when I'm present with you. Don't think that I'll hesitate a single minute to stand up to those who say I am an unprincipled opportunist. Then they'll have to eat their words. Mga kapatid, ngayong umaga, 4 na bagay na ito po ay ibinato nila kay Apostle Paul at titingnan po natin na itong binato nila, sasagutin ni Apostle Paul, ipapaliwanag niya at maaaring ang 4 na bagay na ito ay maging daan din kung ano ang isang buhay ng isang mananampalataya. Kahapon sa Bible study ay may mga patotoo na ang mga kapatiran ay gusto maging careful sapagkat minsan may mga paligid, may mga tao sa paligid na inconsiderate. Totoo yan. Ibig sabihin, inconsiderate, parang sila lang ang nandun sa lugar na yon na walang pakialam sa mga nakapaligid. So may kapatid na nagsabi na talaga namang
pinagpipray ko na hindi ako makapagsalita ng hindi maganda at ganito, ganyan. Now, yung mga bagay na yan ay isang bagay na normal na sa isang anak ng Panginoon. Normal na. So, parang katulad ni Apostle Paul sa kanyang paglilingkod sa Church of Corinth at doon sa mga taga-Corinthians, alam na ng mga tao kung ano ang nasa puso ni Apostle Paul. And yet, if you remember, meron pong tinatawag na mga super apostles. Meron pong tinatawag na mga tao na gusto nilang baliktarin ang sitwasyon at meron namang mga taga-Corinthians na sila po ay naging attached. Sila po ay naging attached dito po sa mga super apostles na ito, sapagkat ang mga super apostles ay, mga kapatid, mga big time na mga tao. Big time na mga tao, may mga Corinthians. Now, tatandaan po natin, ang composition ng Corinthians ay halo-halo. Meron pong mga kapatiran na ang contribution ng Europe ay ang tinatawag na philosophy. Maraming pantas. Maraming mga philosophers, maraming mga Stoics. Pero, ang iba dyan ay nakilala na sa Panginoon. Sila naging believers na. Galing sa Asia Minor, commerce and trade. Kaya pagdating sa negosyo, pagdating sa pangangalakal, ang Church of Corinth ay may angking kakayanan, but at the same time, kung saan din na sila ay hinagupit ng napakarami mga problema galing sa kultura, galing sa attitudes ng mga tao, pumasok sa loob ng iglesia. So imagine niyo, ang sabi dito ni Apostle Paul, ang unang accusation, number 1, he was guilty of cowardice. Okay? Ibig sabihin, si Paul ay timid. Okay? Yan ang una. Si Paul ay mahina ang loob. Now, tatandaan natin, si Apostle Paul, nung nakilala niya ang Panginoong Jesus, sino siya bago siya nakilala sa Panginoon? Sino si Paul? Diba? Siya ay si Saul. Sino siya? Si Saulo. Ibig sabihin itong taong to. Kaya nung sinasabi nila, Paul, alam mo, timid ka. Mahina ka. Yung humility mo, walang kwenta. Mga kapatid, kung ating iisipin, alam natin lahat ito, sino ba si Pablo bago siya? Sino ba si Saulo bago siya naging Pablo? Mga kapatid, siya po ay mamamatay tao. Imagine niyo kung sino po si Apostle Paul. Siya po yung taong alam niya, may talino, meron siyang kaalaman patungkol sa Old Testament, pero dahil sa kanyang zeal, dahil sa kanyang tinatawag na yung bang desire na gawin ang dapat na gawin ayon sa tradition ng kanyang kinagisnan, ay gagawin niya alang-alang sa kanyang nalalaman. Mga kapatid, he was guilty, ang sabi ng iba, of timidity. Yan. Being timid, kapag ka face to face. Alam niyo minsan, mga kapatid, wag tayo mag-conclude agad. Sabi nila, timid ka, Paul, pero bold when away, pagka malayo. Parang ganito, no? Sa panahon natin, alam mo kapag ka malayo, ang tapang mo. Pero kapag ka magkaharap na tayo, wala ka naman. Mga kapatid, nangyayari yan sa panahon ngayon. Pero kaya ito sinabi ni Apostle Paul, alam niyo kung bakit. Ang sagot po ni Apostle Paul ay, tingnan niyo po ang sinabi ng verse 1, by the meekness and gentleness of Christ. Mga kapatid, ito ang dapat nating gawin sa loob ng iglesia. Kapag ka merong tinatawag na conflict, kapag merong tinatawag na problema, ang gagawin natin ay, we always follow the example of the Lord Jesus Christ. Kaya itong example ni Jesus ay kinuha ni Apostle Paul na sagot doon sa mga accusation. Kaya tingnan, sabi ng message, no? I hear that I'm being painted as cringing and wishy-washy. Gusto ko yung term ni Eugene Peterson na wishy-washy. Ano wishy-washy? Parang wala kang backbone. Parang, di ba? Parang ikaw ay lampa. Lampa, no? Parang ikaw ay lampa. Hindi, walang tibay na maasahan. But harsh
and demanding when at a safe distance writing letters. So mga kapatid, yung accusation ng kay Apostle Paul, hindi na naintindihan na ito po ay naganap sa buhay ni Paul bilang isang tunay na anak ng Diyos. Ano po yun? Makita po natin dyan being humble. Being, a person under the authority of God. Parang sinasabi na, alam mo, Paul, pagkaharapan, ikaw ay humble, pero kapag malayo, parang bully ka. Okay? No, mga kapatid, may mga konteksto minsan na ganyan sa ating buhay. Pero alam nyo, ang sabi ni Apostle Paul, ang kanyang entreaty, by the meekness and gentleness of Christ, I appeal to you. Alam mo, isang mananampalataya siya ay appealing. Ibig sabihin, umaapila tayo kanino? Umaapil tayo dahil sa example na ginawa ng Panginoon. Pero ang katotohanan ay, ang sabi niya nga dito, huwag niyo akong pwersahin, please don't force me to take a hard line when I am present with you. Now, tatandaan po natin, itong mga Corinthians, natuto sila. Natuto sila sa tinuro ni Apostle Paul all the way from 1 Corinthians. Natuto sila, and yet, merong mga ilan, not all, merong mga ilan na sila po ay naging close doon sa mga super apostles. Kaya alam niyo mga kapatid, it is very dangerous when a person gets attached sa isang tao o kaya sa grupo na hindi nagtuturo at hindi nagpapamalas ng wangis ng ating Panginoong Jesus. Kaya guilty daw si Apostle Paul ng cowardice. Tapos matuloy ko lang, ang sabi ni Eugene Peterson, ang sabi niya, the world is unprincipled. Yan. Nagbanggit siya doon, no? Sabi niya, it is dog eat dog out there. The world doesn't fight fair. Pero ang sabi niya, but we don't live or fight our battles that way. Never have and never will. Now, hindi lamang yon na siya ay inakusahan. Paul, alam mo, ikaw ay duwag, ikaw ay timid. Now, mga kapatid, si Apostle Paul, kaya niya ginawa ito sapagkat ang purpose ni Apostle Paul ay siya ay magbigay ng tinatawag na reconciling message. Gusto niyang ma-reconcile ang tao. Kasi kung ang dating ni Apostle Paul ay talagang isang bossy o kaya isang diktador, okay? Well, tingnan niyo po mga kapatid. I have observed na ang leadership ng ating church ay talagang napaka-gentle. Ibig sabihin, we try as much as possible to understand where all of us are actually coming from. Pero syempre, pag may time minsan na kinakailangan na maging upfront, ibig sabihin talagang maging prangka o kaya maging diretsyo, kailangan din naman natin gawin at ginagawa natin. Ang purpose ay so that each one of us will come to the saving knowledge of the Lord. Alam niyo, ang pasensya ni Apostle Paul doon sa some of the Corinthians at saka doon sa mga super apostles ay talagang gano'n na lamang. Pagpapakumbaba ang kanyang sagot. Humility ang kanyang pantapat doon sa accusation. At ang sabi nila, Paul, alam mo, yung humility. And that was actually during the Greco-Roman time. Alam niyo, kapag ikaw ay humble nung panahong yon, pagtatawanan tayo. Kaya pala, now I have a new book by D.J. Gupta. Siya po ay sumulat ng libro na Strange Religion. Kasi ang religion ng Panginoon, of course, relationship, ang religion ni Jesus Christ ay kabaligtaran sa sanlibutan. Ang ginawa ng Panginoon ay, He followed the will of the Father hanggang sa kamatayan. Kaya nga, di ba, katatapos lamang ng mahal na araw. Di ba, naalala natin 3 cross, nasa gitna, at may 2 nasa gilid. Ang sabi ng isa, kung ikaw ay tunay na Diyos, bumaba ka, iligtas mo ang sarili mo, at kami. Pero ang sabi na isa, alam mo, sa totoo lang, wala naman talagang kasalanan. Tayo ang karapat-dapat. Di ba, sabi ng isa, kung ikaw ay tunay na Diyos, bumaba ka nga. Alam mo, sa totoo lang,
Sa totoo lang, kung si Jesus Christ ay bumigay doon sa hamon na yon, palagay ko mga kapatid, alam nating lahat, dahil sa kanyang pagpapakumbaba, dahil sa kanyang humility, dahil sa kanyang siya po ay na-absorb ng kalooban ng Diyos Ama. Imagine niyo po, nagpakita si Apostle Paul ng humility, and yet, ang sagot, ang response ng mga super apostles at saka ng ilang mga taga-Corinth ay, "You are coward." Mga kapatid, ang humility ay hindi kaduwagan. Oo. Kunyari, meron tayong isa-settle na conflict at ang isang kapatid na alam niyang siya'y tama, siya ay nasa tamang lugar, lalapit sa isang kapatid na meron silang misunderstanding at sasabihin niya, "Kapatid, kalimutan na natin yon. Patawad ko ako may nagkamali." Alam niyo, ang dating, parang ako na nga ang nagpakumbaba. Mga kapatid, hindi po kaduwagan ang magpakita ng humility. Hindi ho kaduwagan, hindi kawalan ang magpakita ng humility, bagkos yan po ay merong ehemplo na nagpapakita that it was Christ-like. Kaya sa puntong ito, napakatindi ng approach ni Apostle Paul. In a way, Paul was tearing down barriers. Tearing down barriers. Ano ang mga barriers? Ano yung mga walls na gusto mong buwagin? Okay, ang dami. Sa buhay natin, marami. And one of them ay kung paano is to show humility. Kaya sabi ni Paul, "By the meekness and gentleness of Christ, I appeal to you." I, Paul, ang sabi ng NIV, "who I'm timid," quote, di ba? Quote and quote, "when face to face with you, but bold when away." So mga kapatid, that's number one. Number two, Paul, was worldly. Ang akusasyon ay si Paul ay coward, si Paul ay timid. Pangalawa, yung approach ni Paul ay worldly and lacking in spirituality. Tingnan niyo po ang sinabi ng verse 2. Ang sabi ng verse 2, "I beg you that when I come, I may not have to be as bold as I expect to be towards some people who think that we live by," notice, "the standards of this world." May nagsabi, "Paul, yung approach mo, yung iyong kasama ng ilang mga apostles, kasama ng iyong mga kasama, ang iyong approach ay lacking or worldly and then lacking in spirituality. Your behavior, ang iyong behavior, was grounded, on worldly standards." Now mga kapatid, yan po ay isang bagay na bakit po kaya sinabi ng mga tao, ng mga super apostles, ng ibang mga taga-Corinthians na ganito ang approach ni Apostle Paul? Well, mga kapatid, ang sabi nga dito, the world is unprincipled. It's dog eat dog out there. The world doesn't fight fair, but we don't live or fight our battles that way. So yung bang humility, kasi ang nasa isip lamang ng mga super apostles ay, you should be on the top. Ikaw yung nasa una. Ikaw dapat yung magaling. Ikaw dapat yung numero uno. Pero yung approach ni Apostle Paul ay pagpapakumbaba at yun mismo ay sinabi rin nila na, "Paul, you know what? You are not actually spiritual. What you are exhibiting, what you are showing ay ang tinatawag na worldliness." Imagine niyo yun. Bakit worldliness? Sapagkat yun ang konteksto nila. Pagka ang tao, di ba, normal sa kanila na niyurakan ng mga taong gusto nila, lalo na yung mga slaves and so on. And so they thought na it was actually a kind of a worldly perspective. Pero mga kapatid, ang sagot ni Apostle Paul ay, tingnan niyo po ang sinabi ng verse 3. "For though we live in the world, we do not wage war as the world does.
Yan ang point. Kahit tayo ay namumuhay sa sanlibutan, hindi tayo gumagamit ng approach ng sanlibutan sa mga gera na meron tayo sa buhay. Hindi tayo nagre-resort sa tinatawag na, yung bang, basta mapadali lang ang lahat. Hindi tayo nagre-resort sa tinatawag na shortcuts. Nung panahon yun, uso ang shortcuts. Ang shortcuts noon ay, normal noon. Okay, pero nung time na ito, it was actually thrown against the Apostle Paul. Ang sabi niya, verse 4, the weapons we fight with are not the weapons of the world. Ang sandatahan, we don't live or fight our battles that way. Never, ang sabi ni Paul. The tools of our trade are not for marketing or manipulation. If you don't promote, yung sarili mo, parang sa mata ng mga taong to, ay, hindi tama yan. Dapat i-promote mo yung sarili mo. Tingnan niyo kung paano naging distorted, no? Pero ang sabi ni Apostle Paul, ang ating weapons ay for demolishing that entire massively corrupt culture. Ang sabi ni Eugene Peterson, we use our powerful God tools for smashing warped philosophies. Tingnan yung sinabi ng verse 5. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God. Careful si Apostle Paul na ang kanyang approach ay humility, and at the same time, careful siya na ang lahat ay magkaroon ng kasagutan sa pamamagitan ng iniwang halimbawa ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi ng verse 6, and we will be ready to punish every act of disobedience once your obedience is complete. In other words, para kay Apostle Paul, maninindigan tayo sa tama. Okay? Ito ang ating paninindigan, ito ang ating conviction, and you know us. No, the Apostle Paul basically, ang kanyang confidence, alam ni Apostle Paul at saka ng mga kasamahan, na alam nila ang kanilang way of life. So mga kapatid, imagine niyo, he was worldly. Yan ang accusation. He was worldly and lacking in spirituality. Papaano? Saan paraan? Nung si Apostle Paul ay nagpamalas ng kanyang humility, at dahil sa humility niyan, nariyan ang tinatawag na pasensya, nariyan ang tinatawag na pag-aayos sa mga bagay patungo sa ating Panginoong Jesus. Now, pangatlong bagay, Paul and his colleagues were suspect members of the church. Now, imagine, tingnan nyo, matinding akusasyon ng mga some of the Corinthians, and at the same time, yung mga super apostles, lumalabas na kapag sinabing Paul and his colleagues were suspect members, ibig sabihin, hindi talaga tunay na mga members si Apostle Paul. Itong iba, dahil sa kanilang lifestyle, dahil po sa kanilang gawi, dahil sa kanilang approach. No? They did not belong. Ang sabi, look at verse 7. Tingnan niyo po yung kaisipan. You are looking only on the surface of things. Now, alam niyo, tingnan niyo, kung gaano sila nga talaga ang worldly. Alam niyo kung bakit? Kasi, tingnan niyo, sabi ni Paul, you are looking only on the surface of things. If anyone is confident that he belongs to Christ, he should consider again that we belong to Christ. Alam niyo kung anong larawan? Ay grabe na to, nanlait na itong mga super apostles. Kasi ito, pag titingnan mo si Apostle Paul, iba ang itsura ni Apostle Paul. Nakwento ko sa inyo last time, di ba? Ang sabi na isang New Testament scholar, pandak si Apostle Paul, kalbo, sobrang tangos ng ilong, at yun nga, weakling na parang wishy-washy, na parang walang tibay na maasahan. Akalain nyo mga kapatid, sukatin ka, sinukat si Apostle Paul at ang iba, ay parang hindi sila, tingnan, yung pang-apat, magbibuild pa ng argument. Pero dito, they were suspect members.
doubts, no? Pagdududa, okay? Patungkol sa kanilang tinatawag na regeneration. Baka hindi sila regenerated, baka hindi sila tunay na anak ng Diyos. Teka, para sa kanila, ano ba ang tunay? Ano ba ang pagiging miyembro ng isang iglesia? Well, they thought na ikaw parati ang nasa una, ikaw dapat ay ganito, ang iyong credentials at qualifications ay talagang iniingatan mo at meron kang tinatawag na angking, kakayanan sa buhay. At kapag ikaw ay nag-disagree, okay, pagka nag-disagree ka, halimbawa, yung pananaw ni Apostle Paul nag-disagree sa kanila, o kaya sila nag-disagree kay Apostle Paul, yan daw ay tanda na sila Paul, ay hindi talaga tunay na anak ng Diyos. Mga kapatid, this is a very worldly and napaka-devilish itong bagay na ito. Tingnan po ang sinabi ng verse, tuloy lamang po natin kasi ang dami dyan. Verse 8, "For even if I boast somewhat freely about the authority the Lord gave us." Now tingnan nyo, may karapatan ba si Apostle Paul na talagang mag-boast o kaya mag-rejoice in the Lord o kaya maging confident? The answer is yes. Mga kapatid, tayo mga anak ng Diyos, we can always glory that God is our all in all. Parang pwede natin sabihin, Lord, talagang ikaw yan. Lord, magaling ka. Ikaw talaga, Lord yan, kumikilos sa buhay ko. Now, in a sense, that can be a kind of boasting. Pero ang sabi dito ni Apostle Paul, for ang pag-boast, tingnan niyo po ito palang napakaganda pagdating sa boasting. Pag tayo ay nagbo-boast, lalo na sa Panginoon, it should be building up the lives of others. Pagka ang boasting mo ay hindi nakakapag-build up sa iba. Teka, Pastor, paano yung boasting na nakaka-build? Yan ang magandang pag-usapan. Paano? Now, do you remember the Apostle Paul? Ito po. Tingnan niyo po ang sinabi ng Galatians. Okay, just a glimpse of isa lamang po ito, no? Sa napakagandang Galatians. Look at chapter 6. Paano magbo-boast na ang iyong boasting, o sa Tagalog, paano magmamalaki na ang iyong pagmamalaki ay nakapagbibigay ng luwalhati sa Diyos? Hindi ba tatakal na natin ito? Paano? Tingnan niyo po ang Galatians chapter 6. Tingnan niyo po ang sinabi ng verse 14. Nakita niyo po ba? Nakita niyo po ba ang sinasabi ng Galatians chapter 6 verse 14? Ang sabi ng NIV, may it never be. May I never boast. Ang sabi ng King James ay, God forbid. Nakita niyo po ba? Nakita niyo po ba sa inyong mga Bibles? Kung ikaw ay merong King James, it says God forbid. Pero ang sabi ng NIV ay, may I never boast. Alam niyo po, iyan ay idiom. Oo. Sa original, walang tinatawag na theos. Ang sabi ng King James ay, God forbid, which is, okay, very what we call formal. No? That's fine, okay? Sapagkat yan ay may mabigat na laman. Pero ang sabi ng NIV ay, may I never boast. God forbid. Ayaw ng Diyos. May I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which the world has been crucified to me, and I to the world. Tingnan niyo po ang bigat ng sinabi ni Paul. Paano nakapag-build up ang boasting, rejoicing, confidence, and glorying. Paano nakapag-build up? When you and I boast only in the cross of Christ.
Okay? Do you follow yung pong flow ng thought ni Apostle Paul? And then look at verse 17. Okay? Ayoko ma-miss. Finally, let no one cause me trouble, for I bear on my body the marks of Christ. Malupit si Apostle Paul. Hindi naman dapat tayo magpa-mark na merong Jesus, no? Merong Christ. Actually, that's the word stigmata. Oo, ito yung biblical na stigmata. Naalala niyo, merong movie na Stigmata na walang kakwenta-kwenta sapagkat it was a very mystical thing. Pero ang sinasabi dito ni Apostle Paul ay, let no man bother me. Ang sabi niya, let no one cause me trouble. Wala nang istorbo sa akin. Why? Because I bear in my body the literal marks of the Lord Jesus. Grabe, no? Yung persecution na nangyari kay Paul, yung ginawa sa kanya. Matutunghayan natin pagdating ng chapter, yung susunod dito sa chapter 11, no? Next week. Makita po natin. Now, here's the point. The Apostle Paul responded by saying, no, we are genuine people of God. Pang-apat and the last. Tingnan niyo po, ito, ang sabi ko nga kanina, nagbibuild, Una, Paul, ikaw ay timid, ikaw ay coward, duwag. Pangalawa, ikaw ay worldly, lacking in spirituality. Pangatlo, suspect members kayo. Baka hindi talaga kayo tunay na you belong to the church. And the number 4, Paul and those who worked with him, si Paul, kasama ng mga iba pang mga lingkod ng Panginoon, itong sina Timothy, itong sina Silas, itong sina iba pang mga ministers. Paul and those who worked with him were second class servants of the Lord. Balik po tayo ulit sa verse 12. Tingnan niyo po. Ang sabi ng verse 12, balik tayo sa 2 Corinthians 10 verse 12. We do not dare to classify or compare. Mga kapatid, they were guilty. Yung pong mga tao na they were accusing the Apostle Paul and others, they were guilty of comparative holiness. Wag na wag kang magko-compare. Hindi tama ang mag-compare. Ang sabi diyan, we do not dare to classify or compare ourselves with some who commend themselves. Tingnan po ang kadugtong, when they measure themselves by themselves and compare themselves with themselves, they are not wise. Kanina ang pagbabasa ng kapatid na Joel ay, yun ay kamangmangan. Mga kapatid, sa ating paglakad sa Diyos, just like the Apostle Paul, don't compare yourself with others. Tapos ang iniisip mo, ganito yung spirituality ko, ganito ako. So, kino-compare mo na sa iba ang sarili mo, and then, pagkatapos you feel good. Parang feeling mo, parang okay ako kasi pag kinompare ko. Nako, mga kapatid, yan ay hindi maganda. So, itong mga taong to, itong mga Corinthians na to, at itong mga super apostles na to, they were comparing themselves with others. Para sa kanila, importante yung tinatawag na abilities, yung status, yung katatayuan. Importante kung ano ka at sino ka at kung ano ang meron ka. Mga kapatid, ito pong bagay na ito, ang sinabi ni Apostle Paul, hindi po ito makatuwiran. Look at verse 13. We, however, will not boast beyond proper limits, but will confine our boasting to the field God has assigned to us, a field that reaches even to you. Tingnan niyo po, ang boasting ni Apostle Paul, katulad ng iba ay, masaya na kami kapag kami ay nakaka-reach out sa inyo. Ayan. Pero yung mga super apostles, they were trying to boast. Sila po yung nagmamalaki pero hindi po nakaka-build up, kundi nakaka-tear down.
nakakapagbigay ng confusion, nakakapagbigay ng parang tension, na parang, sino na magaling sa kanila, ganito, ganyan, mga kapatid. No, hindi yan ang nais ng Panginoon sa isang iglesia at saka sa isang mananampalataya. Tayo, kontento tayo kung saan tayo nilagay ng Panginoon, whatever that is. Ikaw man ay naglilingkod sa Panginoon sa larangan ng ganito, ikaw man ay may ganitong opportunity, you are what? You are happy and you are confident on that. Ang problema, yung mga super apostles, kanilang pinakikialaman kung ano yung mga sinimula ni Apostle Paul. Imagine niyo mga kapatid, parang ibang klase, no? Parang hindi mo maatim. Ngayon, nako, maraming kwento, ang daming kwento. Di ba nga, may warrant of arrest na eh. Pinaghahanap na. Matindi, mga kapatid. Nako, kung ating iisipin lang, no? Parang I feel like, Lord, ito mga panahong ito, napakatindi ng deception and so on. At makita talaga natin na ang pursuit ngayon, even upon those who call upon the name of the Lord. Ibang klase, no? Dito lang yan sa atin. Imagine niyo, dito lang yan sa atin. Of course, marami naman iba sa ibang lugar, pero matindi at may mga gusto pang kumampi na talaga namang wala kang tibay na maasahan. Mga kapatid, wala na ring iniwan iyan sa panahon natin ngayon at saka nung panahon ni Apostle Paul. No, ang sabi ni Apostle Paul, tayong lahat ay naglilingkod sa Panginoon. Walang second class, walang third class, walang first class. In fact, we are all doulos. We are all servants. We are all slave. Tayong lahat ay servants. Ang sabi ng iba, yung doulos daw, actually, it can be servant, pero may mas malalim na kahulugan na dapat ay i-capture natin, slave. You and I are slaves. Anong ibig sabihin ng slaves? Tayong lahat ay alipin. Alipin ng katotohanan at alipin ng Panginoong Hesukristo. Now, as I conclude, tingnan niyo po, no? Can we, Kim, pwede ba nating i-flash yung the Apostle Paul knew the Old Testament. At ito po ang kanyang conviction. Jeremiah chapter 9. Buksan po natin. At gusto ko pong ma-flash po ito sa ating screen. Jeremiah chapter 9, 23 and 24 as I conclude. Mga kapatid, sana ang MCBC ay magkaroon ng fulfillment dito po sa text na ito. Jeremiah chapter 9, 23 and 24. Jeremiah chapter 9, 23 and 24. Okay, nakita niyo na po ba? Maganda rin na nagbubukas tayo and then makita natin dito sa screen Jeremiah chapter 9, 23 and 24. Napakaganda. Sana po isa po ito sa ating mga verses, no? Mga theme verses. Okay? Nakita niyo po sa inyong mga Bibles, right? Okay? So I'll wait siguro mga ilang seconds. Napakaganda, no? So ngayon, ay tingnan po natin ang sabay-sabay ang screen at ating pong basahin ng sabay-sabay. Jeremiah 9, 23 and 24. 23, ready, begin. Thus saith the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might. Let not the rich man glory in his riches. 24.
Ito ang pinakabuod ng lahat. Verse 24. Hindi dapat tayo magmalaki, okay? Hindi dapat yung wise men, but here, again, altogether begin. But let him that glorieth glory in this, that he understandeth, okay? That he understandeth, okay? But let him who boasts, yan. Okay? All together again, begin. But let him that glorieth glory in this, that he understandeth and knoweth me, that I am the Lord which exercise loving kindness, judgment, and righteousness in the earth. For in these things I delight, saith the Lord. Balikan nyo yung lahat ng accusations kay Apostle Paul. Tingnan nyo po. Paul was reflecting the image of God. Tingnan nyo po ang sinabi, that I am the Lord which exercise loving kindness. Mabait si Apostle Paul at mapakumbaba. Reflecting the Father. Judgment, righteousness in the earth. For in these things I delight, saith the Lord. So mga kapatid, ito po ang paraan kung paano po si Apostle Paul ay dumipensa ng kanyang sarili. Tingnan, walang ego, wala tayong narinig na si Paul ay ganito, ganyan. Pwede niya namang sabihin, pwede niya namang ipagmalaki na siya ay, naku, matindi po si Apostle Paul. Just a footnote, no, mga kapatid. Kung si Apostle Paul ay may kalaban ng mga Stoics, ng mga philosophers, si Apostle Paul ay magaling na philosopher. Sa totoo lamang. Pero ang kanyang approach ay, ang sabi ng 1 Corinthians chapter 2, hindi ako naparito sa inyo para ipakita, para i-demonstrate sa pamamagitan ng speech, but Paul can do that. Pero sa pamamagitan ng demonstration of the power of the Holy Spirit. 1 Corinthians chapter 2, verse 3. Mga kapatid, this is the life we need to live, just like the Apostle Paul. Tayo pong lahat ay manalangin. Lord, we thank you for this time. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat maging sa larangan po ng ganitong sitwasyon, kung paano po sumagot si Apostle Paul sa mga taong sumisira ng kanyang buhay, ng kanyang reputasyon, ng kanyang patutuo. Si Apostle Paul ay merong pagkilala sa iyo. Lord, sana ganun din ang bawat isa sa amin. Kami po ay kasihan ng Banal na Espiritu na kami po ay makapagpatuloy sa kabila ng mga bagay na ito na minsan, Panginoon, hindi kinakailangan na ipagtanggol ang sarili sapagkat si Jesucristo hindi niya pinagtanggol ang sarili. Hindi dahil siya ay mahina, hindi dahil siya ay walang lakas, kundi parang katulad na isang tupa na dadalhin sa slaughterhouse. Wala man lang imik sapagkat alam niya na ang kanyang gagawin ay kalooban ng Ama. Panginoon, sa pamagitan ng meekness and gentleness ng aming Panginoong Jesus, nawa kami po ay mamuhay at lumakad sa inyong kalooban. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Atin po ihanda ang ating mga puso't kaisipan sa celebration of the Lord's Supper. Hilahin ko ang ating elder. Praise the Lord for the message na ating narinig. A message that mirrors the celebration that we are about to take now. At a message ay mini-mirror also ang covenant ng ating church. And so let us all stand up. At gusto kong i-flash muli ang ating covenant. At ating basahin ng sabay-sabay ang covenant ng ating church sapagkat ito ay align na align sa message na ating narinig ngayong umaga.
At ito ay babasahin natin from the bottom of our hearts in response to the message that we heard from the preaching today. Let's read the covenant all together. Ako ay susunod at magpapasakop sa pamumuno ng Mount Holly Christian Bible Church. Ako ay hihingi ng kapatawaran sa aking pagkakamali at ako ay laging handang magpatawad sa hihingi ng kapatawaran, malaki man o maliit. Ako ay hindi magiging instrumento ng kaguluhan sa MCBC. Bagkus ako ay laging magsisikap na ang pagkakaisa ng MCBC ay hindi madudungisan. Ako ay magtatrabaho sa sukdulan ng aking kakayanan na ibinigay ng Panginoong Jesus sa ikalalago ng MCBC. Aking pagtitibayin ang espiritual na kahulugan ng mga salitang mahalin ang iglesia at laging makiisa. Aking ipaglalaban ang iglesia sa kanyang kadakilaan at kalinisan sa paraang makikita ang tunay na anyo ng Kristyanismo. Aking iingatan ang aking puso at pananalita upang hindi ako makasakit ng aking mga kapatid sa Panginoon at sa aking mga kaibigan. Ako ay magsisikap na maging masigasig sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. Ako ay magkukusa sa aking maaaring maitulong para sa ikalalago ng Mount Holly Christian Bible Church. We may all be seated now. Ang ating covenant ay mini-mirror ang binanggit ni Paul kung paano niya hinahandle ang sarili niya in dealing with the church, in dealing with the problem dun sa church sa Corinth. At ito ay sa pamamagitan ng being meek at being gentle. At iyan ang itinuturo sa atin na ating gawain bilang mga anak ng Diyos at naninilbihan sa MCBC, na tayo ay maging gentle at meek. Muli, ang celebration na ito ay isang paalaala sa ating lahat, isang bagay na isinasaanyo ang makatuwirang ginawa ng Panginoon upang tayo ay magkaroon ng relasyon sa Kanya. Iyon lamang ang tanging paraan, wala nang iba. At kung ating gustong himayin ang ibig sabihin ng ating celebration, I would suggest that you really pour your thoughts and your hearts in understanding 2 chapters of the book of Hebrews, chapters 9 and 10. And you will see the glory, the glorious deed, the glorious grace na ginawa ng Panginoon. At ito ang dahilan kung bakit tayo ay nagsa-celebrate ng Lord's table. We owe everything to that grace. Because this is about passing over. Pinas over ng ating Panginoon ang ating kasalanan sa pamamagitan ng pagbuhos ng dugo ng Kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesucristo. So sa ating pag-alaala at sa ating pag-participate ng Lord's table, may I request everyone to please stand up again. And let me read from 1 Corinthians chapter 11, the instructions how we must celebrate the Lord's table. Therefore, whoever eats this bread or drinks this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. For this reason many are weak and sick among you, and many sleep. Let me remind the congregation again
that this is a serious matter. Kaya tayo ay binahagian kung paano natin ilalagay ang ating sarili as we participate in this momentous celebration. Nakausapin natin ang Panginoon, i-open natin ang ating hearts sa Kanya para tayo maging worthy of participating in this celebration. Talk to Him. Let's pour out our hearts and let us confess our sins. He is always ready to forgive for as long as our hearts are really honest in dealing with sins. But if you have trouble dropping that sin, a sin that is consistently pestering you, at the same time a sin that you keep on espousing, na ayaw mong bitawan, then don't participate. Don't participate. But we welcome you to participate again. But you must deal with that through the Lord. Let us examine ourselves and prepare ourselves to participate in this celebration. Heavenly Father, we thank you that we can celebrate the Lord's table. We thank you that we fully understand the full meaning of this celebration. We thank you for what the bread represents, your broken body, your bruised body, your death in the cross of Calvary, that we might live. Thank you for what this cup represents, your shed blood, the full meaning of death. For it was necessary for the Lamb of God to be sacrificed, to die on the cross, that we might live. Thank you, O Lord, for that truth, for that grace. In His name we pray. Amen. May I request the leaders to please come and assist me in this celebration.
Shall we all stand up? For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, in the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "Take, eat. This is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me." In the same manner, he also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. For as often you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes." Thank you, Lord, for allowing us to celebrate your table. We await for your coming, O Lord. In his name we pray. Amen.